So, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So, kanina nagbabasa ako ng mga comments ninyo. So, ang dami-rami ng mga problema. So, naa-alarm ako na bakit ganito? Ang daming mga babae ang nasasaktan. Ang dami ng mga babaeng hindi napapahalagahan. Ngayon, meron tayong bagong topic ngayon na bibigyan ko ng diin at talagang pinag-isipan ko to ng ayos, itong mga tips na to. Brainstorming ang nangyari. Kasi gusto ko matulungan kayo at tamang mga tips ang maibigay sa inyo. Sinulat ko ngayon sa isang papel yung mga naisip kong mga tips. Okay? Kanina. So medyo masakit sa ulo pero syempre mas mahalaga na maturuan o matulungan ko kayo ng mga dapat nyong gawin sa inyong relasyon. Ngayon, sa video ito mga kamamay, ang magiging topic natin is kung papaano ka hindi maghahabol at muling tataas ang pagiging high value mong babae o mga kamamay. Kasi kalimitan at karamihan sa mga viewers natin dito, sa ilalim o nagiging alipin po sila ng pag-ibig. Kaya palagi silang naghahabol. At sa paghahabol nila, doon bumababa unti-unti ang pagiging high value nila. High value silang babae noon. Pero bakit simula nung naging alipin sila ng pag-ibig, doon na nagsimula ang pagiging low value nilang babae. Kaya ngayon sa video na to mga kamamay, talagang tsinaga ko to para mabigyan kayo ng tamang tips na dapat nyong gawin. Huwag nyo naman sanang ipagkait sa akin na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin. And syempre, at the end of this video, pipili tayo ng isang comment galing sa inyo. At yan ang ating sasagutin. Ang daming mga situation na ikino-comment sa baba ngayon. From now on, gawa natin to ng reaction. Okay? O kaya naman ay gawa natin ng konting advice para kahit paano makatulong tayo. Literal sa ating mga viewers. Okay? So ngayon, sabi ko nga magiging topic natin ngayon is paano kayo hindi maghahabol at mas tataas ang value mo bilang isang babae. Ito yung unang dapat mong gawin. Ang kapangyarihan ng no contact rule. Mga kamamay, mahalaga po ito. Kung halimbawa sa inyong relasyon, nagbago na po yung tingin, yung nararamdaman, yung trato, yung pakikitungo sa inyo ng isang lalaki, pero at the end of the day, hinahabol nyo pa rin siya, please, okay? Kung nagmumukha na kayong tanga, gawin nyo po yung no contact rule. Makapangyarihan po ito. Makapangyarihan po ito. Kung itinataboy na kayo ng isang lalaki, yung tipong nararamdaman nyo na meron na siyang iba, gamitin niyo po yung no contact rule. Kasi minsan na kayong minahal ng mga yan. Minsan na kayong niligawan ng mga yan. At hindi naman ganun kaagad nawawala yung pag-ibig, yung pagmamahal. Baka nalilito lang sila. Baka naguguluhan lang sila. Baka sa dami ng nakikita nila sa labas ng kanilang buhay, okay, kapag nasa trabaho sila, nakikita niya yung mga magaganda niyang mga katrabaho doon, nalilito. Pero yung totoong damdamin, nararamdaman is nasa inyo pa rin, natatabunan lang. So I decide mga kamamay na gawin niyo po yung no contact rule. Napakamakapangyarihan nito. Dahil dito, sa no contact rule, dyan niya makikita kung ano ka talaga sa kanya. Diyan niya makikita kung kaya ba niyang mawala ka sa buhay mo o hindi. Ito mga kamamay, masakit na katotohanan. Sa pamamagitan ng no contact rule, yan na po talaga yung totoo sa kanya. It's either kaya ba niyang iwanan ka, kaya ba niyang ipagpalit ka, kaya ba niyang mabuhay nang wala ka, diyan niyo malalaman. At diyan niyo palalayain ang sarili ninyo kung ano man yung magiging resulta ng lahat. Kung babalikan ka ba niya o hindi. Magpasalamat ka na rin kung ano man ang magiging resulta. Kung umalis siya, nabawasan ka ng toxic na tao sa puso mo, sa buhay mo, sa relasyon ninyo. Kung hindi siya babalik, o kung bumalik naman siya, pasalamat ka na rin. At least, nalaman mong mahal ka rin niya. Kaya mga kamamay, gamitin niyo po ang makapangyarihang no contact rule. Para sa ganon, hindi ka na maghabol. Kasi pag nag-no contact rule ka, wala ka ng chance pa na maghabol kasi yun na no contact rule na yon. Wala ka dapat paramdam, wala ka dapat tawag, wala ka dapat update sa kanya. At syempre, para tumaas ang halaga mo, kailangan mong tiisin to. Kailangan mong panindigan to.
Yan po ang kapangyarihan ng no contact rule. So number 2, pataasin ang iyong self-value at self-love. Tatandaan nyo palagi ito mga kamamaya, sa isang relasyon, kung alam nyo nga po na kayo ay hindi toxic, kayo ay maayos, kayo ay responsable, lahat sinakripisyo nyo na, pero at the end of the day, pinili pa rin yung isa. At the end of the day, sinaktan, iniwanan pa rin kayo sa ere. Please, mga kamamay, pataasin ang self-value. Alam niyo po yung value ninyo? Alam niyo po yung kaya niyong gawin sa isang relasyon? Alam niyo po yung salitang pag-ibig at pagmamahal? Kaya please, wag niyo po itong ialay sa maling tao. Kung alam ninyo na maayos kayo pero hindi kayo pinili, hindi po kayo ang kawalan. Hindi po dapat kayo ang magsisi. Kasi alam niyo sa sarili ninyo na yung value dapat binibigay sa tamang tao. Hindi doon dapat pinipilit sa maling tao. Learn how to improve yourself. Yung self-value at self-love, unahin niyo po. Mahalin niyo po ang sarili ninyo. Wala pong ibang magmamahal dyan. Kasi at the end of the day, pag nagmahal kayo ng sobra at hindi kayo pinili, mas masakit po yon. Kaya need nyong unahin ang sarili ninyo. Pag minamahal ninyo ang sarili ninyo, okay, nagkakaroon kayo ng respeto dito. At pag nagkaroon kayo ng respeto sa inyong sarili, dapat handa kayong tumigil sa paghahabol dahil inuuna nyo ang inyong sarili. Pag tumigil kayo sa paghahabol, walang stress, walang sakit sa ulo, walang pagiging tanga na ginagawa kayo. Kaya please, okay, pataasin ang self-value at yung self-love. Yan po ang pinakamahalaga. So next, huwag maging too available. Ito mga kamamay, lagi ko rin napapansin to sa inyo. Kapag masyado kayong nai-in-love, kapag masyado kayong nagiging alipin ng pag-ibig, ang dami yung nagiging oras sa isang lalaki. Halos buong araw binubuhos nyo sa kanila. Hindi po tama ito mga kamamay. Kasasawaan kayo, kauumayan kayo, katatabangan kayo ng mga lalaki kapag masyado kayong ready available. Huwag kayong maging too available. May mga nagko-comment dito nung ginawa po nila yung sinasabi kong tips na to, hindi sila naging available. Oo, nagagalit sa kanila yung mga lalaki. Oo, hinahanap sila ng mga lalaki. Pero ito yung nagiging dahilan para lagi silang mag-message sa kanila. Ito yung nagiging dahilan para hanapin sila palagi ng isang lalaki. Yung pagiging hindi nyo palaging available. Kaya mga kamamay, limitahan ng oras pero wag naman kulang. Magpaliwanag kayo kung ano magiging gagawin ninyo. Walang masama doon. Okay? So next, last na po ito. Yung self-improvement, ito po mga kamamay ang best revenge. Okay? Kung habol kayo ng habol, itigil nyo yan. Kung hindi na kayo napapahalagahan, huwag nyong isiksik ang inyong sarili. Anong gawin? Self-improvement. Ayusin yung sarili ninyo, magpaganda kayo, mag-ayos kayo. Okay? Ang galing yung gumastos sa mga lalaki. Ang galing yung magbigay ng pera sa mga lalaki, pero sarili ninyo, hindi nyo magawang ayusin. Pero sarili ninyo, hindi nyo man lamang mai-improve. Okay? Kaya kayo iniiwan eh. Puro kayo lalaki eh. Puro kayo habol eh. Nawawala ng value ninyo, bumababa na yung pagiging high value ninyo, hindi nyo napapansin. Okay? Pagka ang isang lalaki nakipag-usap sa ibang babae, nagsiselos agad kayo. Sumasakit agad ang ulo ninyo. Pumuputak agad kayo. Well, kapag kaganyan, away ka agad dyan eh. Learn how to know your value. High value kayo. Hindi nyo kailangang ibukang inyong mga bibig para patunayang high value kayo. Alam nyo ba mga kamama, yung pagiging tahimik ninyo, kung papaano nyo hahawakan yung emotions ninyo, kung paano nyo i-handle yung emotions ninyo, yan po ang pagiging high value mga kamamay. Self-improvement. Okay? So, magpaganda kayo, mag-ayos kayo. Yan ang best revenge na kaya nyong gawin pagdating sa isang lalaki. Kung kayo yung habol ng habol, sa pagkakataong ito, sila naman ang maghahabol. Huwag nyong isipin kung paano maghahabol sa inyo ang isang lalaki. Isipin nyo kung paano nyo itataas ang inyong sarili. Kung paano nyo gagawing high value muli ang inyong sarili. Pag naayos nyo ang inyong sarili, without focusing on that guy, sigurado ako, automatic, na siya yung hahabol sa iyo. Huwag mong pakialaman. Huwag mong isipin muna na paano ka hahabulin. Nang isipin mo mag-ayos ka, magpaganda ka ngayon. Pag nakita yun ng isang lalaki, siya mismo ang automatic na hahabol sa inyo. Okay, tandaan niyo po yan mga kamamay.
So yan po ang ilang mga tips mga kamamaya kung papaano muling tataas ang halaga nyo at hindi na kayo maghahabol sa isang lalaki. So ngayon mga kamamay, ito po yung ating isang comments na ating bibigyan ng advice. Ito galing kay Cathy Sandal. Ayan, so good morning kamamay. LDR kami ng BF ko, pero marami kasing nagchat-chat sa kanya ng mga babae. Minsan, nagsiselos na ako, nag-o-overthink ako eh. What should I do? Pinilit ko naman sana na i-ignore pero hindi ko maiwasan eh. Sabi niya, kaibigan lang daw niya ang mga yon. Pero minsan nasasaktan talaga ako. Okay, so Cathy. Okay, so pangalanan natin si Cathy Sandal. Ayan. So good morning LDR sila pero ang daming nagme-message sa partner mo, sa jowa mo. Okay? So kapag kaganyan mga kamamay, pag-usapan po ito. Okay, pag-usapan po ninyo ito, sabihin mo, babe, hindi okay sa akin yung mga nagme-message na yan. So ibig sabihin, pag nag-message yan sa iyo at na-replyan mo, ibig sabihin interesado ka. Okay? So, kung hindi mo kilala yung tao, wag mo nang replyan. Pero kung makulit, pwede mong tanongin kung ano yung pakay. So, hanggang doon na lang. So, kasi babe, nagsiselos ako eh. Hindi okay sa akin. Kung mahal mo ako, maintindihan mo ako. At kung mahal ka rin ng isang lalaki, Cathy, maintindihan ka niya. Titigil siya doon kasi mas mahalaga yung nararamdaman mo kaysa sa kanyang ginagawa. Ganyan pong isang healthy relation. Pero, kung nasabi mo na sa kanya na i-address mo na sa kanya lahat, at wala pa rin siyang ginagawa, so, ibig sabihin, mas matimbang kung ano man yung kanyang ginagawa kaysa sa nararamdaman mo. Ibig sabihin, hindi ganon, okay, ang pagmamahal niya para sa'yo. So, isipin mo yon. Naghahanap pa ng atensyon galing sa iba yung lalaki na yan. Kaya kung ako sa iyo, mag-isip-isip ka. Baka kailangan mong gawin o i-apply yung mga rules natin dito sa ating channel. Yung mga golden rules na tinuturo ko sa inyo. So, kapag nakapag-usap kayo at hindi pa rin niya tinigilan, so, pwede ka ulit mag-message dito pag-usapan natin yan o kaya tumawag ka sa akin, pag-usapan natin yan kung ano ang magiging magandang payo ko para sa iyo. So, ilang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga advice na maaari kong i-advise sa inyo and mga tips na maaari ko ring ipa-adapt sa inyo. So, yun lang muna sa ngayon. So, hinihiling ko if ever meron ka ring sitwasyon na pinagdadaanan ngayon, pag-usapan natin yan at i-comment mo lang yan sa ibaba. So, for more video and love advice na kagaya nito, see you for our next vlog and don't forget to click the subscribe button and i-like yung video. So, paalam mga kamamay, mahal ko po kayo. See you next time.